Good evening po sa inyong lahat. Akala parang sa children's mass ako. Nakakatuwa ang mga bata. No? At batiin ho natin ang mga katabi natin ng good evening. Alam ho ninyo, bukas, kung di ako nagkakamali, in-announce na wala pa rin pasok. No? Dahil ho sa sama ng panahon na ito, pagbuhos ho ng ulan, abay, sabi natin, ang hinihingi natin itong 9 na araw na nagdaan ay bumuhos ang biyaya. Bakit naman ulan talaga ang ibinuhos sa atin, no? Wala ho kaming kinalaman sa pagnunubina kay Saint Charbel na bumuhos ang maraming ulan ho, ano? Pero naniniwala ho tayo na sa 9 na araw na nakadaan, tayo ay tinuruan, binuhusan ng langit ng pananampalataya. Kaya tayo ay nagkakatipon ngayon, kapistahan ng ating bagong kaibigan sa langit, si Saint Charbel Makhlouf, isang paring Lebanese na pare, monk, at ermitanyo. Sa simbahan ho ng Maronite Church, ay ang kapistahan niya ay every 3rd Sunday of July. Pero sa simbahan natin, sa Latin Church, na sineselebrate natin ang kanyang kapistahan every 24th of July. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ni Saint Charbel. At kabi ko nga ho ay talagang buhos ang biyaya dahil nandito rin ang ating mahal na ina ng laging saklolo, ang pangalawang araw ng kanyang pagdalaw dito sa ating parokya, ang kanyang unang pagdalaw. At unang araw pa lang binigyan na tayo ng himala. Yan ay ang i-announce kahapon, kagabi ni Father Rico, ang parish priest at rektor ng Baclaran Church, na dapat hanggang Sabado lamang, pero binigyan tayo ng pagkakataon. Ginawa niyang 1 linggo hanggang Miyerkules nandito ang ating mahal na ina. Talagang ako'y hindi ko alam, mixed emotion. Sabi ko kahapon, ako ba'y matutuwa o ako ba'y kakabahan? Dahil siyempre iingatan natin mabuti ito. Pero ganun pa man, ang mahal na ina ng laging saklolo ay pinagkalob sa atin sa mga sandaling ito na tayong lahat ay kinakabahan o tumitila ang ulan, pero maya-maya didilim na naman at uulan na naman. Pero nandito ang ating mahal na ina, sinasamahan tayo. At yun ang pinanghawakan din ng nanay ni Saint Charbel. Nung maagang namatay ang kanyang asawa, abay 5 magkakapatid sila Saint Charbel, siya ang bunso. Pero imbis na siya ay mawalan ng tiwala at pag-asa, mas kinapitan niya ang pananalig sa Diyos. Kaya nga sa lahat ng pagpapakita ng ating mahal na ina, isa lamang ang kanyang sinasabi, lumapit kayo sa aking anak. Ibinibigay ko sa inyo ang aking anak. At sa unang himala ni Kristo, ano ang bilin, ano ang turo ng mahal na ina? Gawin ninyo ang sasabihin niya. Kaya yun ang ginawa ng nanay ni Saint Charbel. Mas inilapit niya ang kanyang mga anak sa ating mahal na ina, sa ating Panginoon, lalo na sa banal na misa. Kaya yung 9 na gabi ng ating pagnobenaryo, pwede ko bang malaman sino ang nakakompleto ng 9 na gabi ng nobenaryo? Taas nga ng kamay ang nakakompleto ng 9 na gabi. Congratulations sa inyo at salamat sa pagsama ninyo sa 9 na gabi kasama si Saint Charbel. At ano po ang iniiwan sa atin ng santo na ito? Ang ganda-ganda ho, habang binabasa ko ang ating ebanghelyo ngayon tungkol sa mata, tungkol sa paningin. Pag tinignan ninyo ang larawan ni Saint Charbel, nakayuko, nakatingin sa baba. At ang kwento ng kanyang mga kasama noon, buong buhay niya sa monasteryo, nakatingin lagi siya sa baba. Kailan lang niya tinataas ang kanyang mata? Kapag nagmimisa. Ang ganda ho ng si Saint Charbel, wala masyadong librong ginawa, hindi kagaya ng ibang santo. Katunayan siya ay literal na namundok. Doon siya tumira sa bundok. Wala siya dito sa bayan, sa city, na gumawa siya ng maraming mabubuting bagay. Nandun siya sa bundok. At ngayon, itinuturing siya ng simbahan. Kita nyo naman pinagtabi pa silang dalawa. The first runner-up at second runner-up. Dahil ang sabi ng ating simbahan, kasunod ng ating mahal na ina, si Saint Charbel, ang maraming
accounts ng himala sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Kaya talagang todo-todo ang buhos ng biyaya sa gabing ito. Kapistahan ni San Charbel sa harap ng ating mahal na ina. Pero ano ang pareho nilang itinuturo sa atin? Sabi ni Maria, do whatever He tells you. Gawin ninyo ang sasabihin ng anak ko sa inyo. At ano ang ginawa ni San Charbel? Isa lamang ang kanyang tinitignan, ang Panginoon sa banal na Eucharistia, sa banal na sakramento. Isa ho sa mga sinasabing binanggit, tinuro ni San Charbel ay ang linyang ito. Begin nothing on earth unless it has its end in heaven. Ulitin ko po. Begin nothing on earth unless it has its end in heaven. Huwag kang magsisimula ng anuman sa lupa kung ito'y hindi magwawakas sa langit. Do not walk on a path that does not lead to heaven. Do not walk on a path that does not lead to heaven. Siguraduhin mo na ang tinatahak mo sa mundo ngayon ay maghahatid sa iyo sa langit. Kaya nga, kahit napakaraming ginagawa ni San Charbel, hindi niya pinalipas ang isang araw nang hindi nagdiriwang ng banal na misa, nang hindi nagdadasal. At dito siya nakilala. Kaya yung mga himalang ginawa niya, hindi dahil sa talino niya, hindi dahil sa kasikatan niya, hindi dahil sa talento niya. Saan nagmula? Sa kabanalan niya. At saan nagmumula ang kabanalan? Sa Panginoon pa rin. Sa banal na misa. Kaya kapag mayroong mga gumagaling na alala ho ninyo, ayaw niyang umaalis na sa monasteryo. Isang beses lang siya umaalis kapag inutusan siya ng kanyang superior. Kapag sinabing pumunta ka doon at mayroong may sakit, ipagdasal mo. At kapag gumagaling ang may sakit, isa lang ang lagi niyang sinasabi, hindi ako ang nagpagaling. Ang Panginoon pa rin. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ako'y instrumento lamang. Kailan po nagsimula ang pag-ulan na ito? Nung pong linggo, nagsisimula ng ulan, di ba? Tapos Lunes, lumala. Alam mo ninyo, kami ay magkakasamang mga pari nung Lunes. Pinadala na ako ng picture nila Kuya Roldan, nila Kuya Alvin, na may tubig dito sa loob ng simbahan. No? Tapos nung Martes, pag uwi ko ho, sabi ko ba wala nang tulo? Pinagdasal ko, sabi ko, ay San Charbel, totoo ka nga, himala. Nawala ang baha, nawala ang tulo. Kinuwento sa akin ni Kuya Roldan, ni Bien, at ni Tito Ronald. Kaya pala nawala, tinakpan nila yung bubong, kala ko namang himala na. Yung pala tinakpan lang ho nila ng trapal. No? Sabi ko, kala ko pa naman ako'y makikilala na may himala talaga si San Charbel. Yung pala tinakpan yun ng trapal. No? Kaya nawala ang tulo. Pero alam mo ninyo, habang pinag-iisipan, pinagdinilayan ko yun, merong himala. At yun ay nasa, tama si Ate Guy, nasa puso ng bawat isa. Kung paiiralin natin ang kabutihan natin at magmamalasakit tayo sa isa't isa, talagang may himala. Nagmumula ang himala sa kabutihan ng bawat isa. At saan nagmumula ang kabutihan natin? Sa Panginoon pa rin. Kaya hindi matatapos sa nobenaryo natin, sa misang ito, ang mahal na ina ay babalik 1 linggo pagkatapos sa baklaran. Pero ano yun, wala nang himala? Of course not. Araw-araw may himala, may biyaya. Kung ang bawat isa sa atin ay nagsisikap gumawa ng mabuti at tama. Yun ang himala. Doon nagmumula ang himala. Kung ating pong ipagdarasal kay San Charbel sa ating mahal na ina, na sana kagaya nila, wala tayong ibang hahangarin, kundi ang langit na hinahanda ni Kristo para sa atin.
Kagabi pinaliwanag, ito ay icon. Diba? Naalala ho ninyo kahapon, pinaliwanag ng mga taga-Baklaran. Huwag lang daw kayo humipo-hipo. Pagmasdan ninyo ang mata, ang mukha ng ating mahal na ina. Napakaganda habang pinagtatagpi-tagpi ko ang mga nangyayari. Icon in the eyes of Mary. Si San Charbel, itinataas lamang ang kanyang mata sa harap ng Panginoon. Sana mga kapatid, hanggat tayo nabubuhay pa sa mundong ito, sa maraming ginagawa natin, huwag natin tatanggalin ang paningin at pagtingin natin sa Panginoon. Sa tulong ng ating mahal na ina, sundin natin siya. We desire only for God, always for God. Sa pagkapatuloy ng ating banal na misa, sa kapistahan ni San Charbel, mamaya mamimigay din kami ng estampita. Hindi nyo na kinakailangan na ipahid din sa larawan ni San Charbel, katulad ng ating samahal na ina. Pero pumili kami ni Brother Joniel, ano bang magandang picture ang paggagawa nating estampita? Ito pa rin, yung nakatingin sa lupa, pero ang isip at puso ay nasa langit lang. San Charbel, ipanalangin mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Amen.